Tore, tinalo si Basti gamit ang utak. Anong nangyari? Hindi pa man nagsisimula ang sinasabing boxing match ni Tore at ni Basti. Natalo na ang mas bata na si Basti gamit ang utak ni Tore. Grabe, ano ito? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sa bawat laban may nagtatagumpay, sa bawat hamon may umaatras. Pero sa pagitan ng tapang at katahimikan, sino ba talaga ang nanalo? Kilalanin natin si Tore. Hindi lang siya general, isa siyang henyo sa larangan ng psikolohiya. Alam niya ang daloy ng isip ng mga kriminal. Bawat taktika, galaw, motibo, hindi basta suntok ang pinangahawakan niya, kundi pag-iisip dahil alam niya ang ibig sabihin ng psychological fight. At kilala ni Tore ang mga Duterte, lalong higit si Basti Duterte. Dahil ating pangpakinggan si Tore sa kanyang pagtanggap sa hamon ni Basti Duterte. Tapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo. Alam ko makaya kita. Sarap talaga awayin. Totoo lang. Pero bago pa man yan, ito ang statement ni Basti Duterte sa kanyang paghamon kay Tore. Atin rin itong pakinggan at panoorin. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling i-set up. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Si Basti Duterte, ang acting mayor ng Davao. Kilala siya sa mga bisyo at tila hindi takot sa batas dahil sa kanyang malakas na oposisyon laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Isang uri ng tao na tila hindi sumusunod dahil ayaw niya ang nakaluklok. Ipinahayag ni Tore ang kanyang pagtanggap sa hamon ni Basti doon sa Araneta Coliseum at kaagad-agad ngayong linggo na daw. Isang hamon para sa isang charity boxing match, hindi lang laban ng katawan kundi ng prinsipyo at dangal. Pero tila tahimik si Basti, hindi sumagot at ang tanong, bakit? Dahil kilala ba niya si Tore? Dahil alam ba niyang dahil ba sa kanyang pagiging mabusog ay nabasa ng isang tulad ni Tore ang kanyang isip? O dahil alam niya ang kalaban niya ay hindi basta-basta na kahit na ito ay mas maedad sa kanya ay wala siyang bisyo at may disiplina at katalinuhan. Kung ating titignan ang utak ng isang mapanghamong tao, binabanggit ng mga psychologists, kapag may bisyo ang isang tao ay isang klasikong halimbawa na magkakaroon ng isang psikolohiya na tinatawag na provocative defiance. Ibig sabihin, nawawala ang takot, laging kumukontra, laging galit sa otoridad, pero madaling ma-unmask kapag ang kaharap ay may alam sa galaw ng utak niya. At si Tore, isa siyang master sa larangang ito. Hindi niya kailangan ng posisyon para maging makapangyarihan. Ang lakas niya ay hindi sa katawan, kundi sa isipan. Sa gitna ng katahimikan, may mensaheng malakas. Tahimik si Basti, pero ang katahimikan ito ay maingay para sa mga nakakabasa. Dahil sa katahimikan ng isang mapanghamong tao, may dalawa lang na dahilan. Nabunyag ang kahinaan o nagtatago dahil takot sa pagkatalo. Tore versus Basti, laban ng disiplina versus ng gulo. Hindi ito laban ng biceps o lakas ng suntok. Ito ay laban ng utak na disiplinado, laban sa isipang magulo at mapusok. At sa mundong ito ng politiko, ego at impluensya, hindi ang maingay ang laging tama. Minsan, ang tahimik na may alam ang tunay na nanalo. Tore ang pangalan
utak ang sandata. At habang naghihintay ang bayan kung sasagot si Baste, ang mundo ay unti-unting nauunawaan. May taong hindi kailangang sumigaw para marinig. Ang tanong ngayon, kapag hinamon ka ba, dapat ba talagang lumaban? Kapag ininsulto ka, dapat ba talagang patulan? Sa mundo ng tao, oo. Sa mata ng marami, ang katahimikan ay kahinaan. Ang hindi pagpatol ay katuwagan. Pero sa mata ng ating Panginoon Jesus, ang hindi gumanti ay kagitingan. Sabi ng ating Panginoon Jesus sa Mateo 5 verses 39 to 44, huwag kayong gumanti sa masama. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kabila. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Ibang klaseng tapang yan, hindi tapang ng kamao, kundi ang pagpapasakop sa banal na espiritu. Ang tapang ng espiritu, hindi pinili ng ating Panginoon Jesus ang violence. Hindi niya sinuntok ang mga nanghuli sa kanya. Hindi siya gumanti kahit siya nilapastangan. Sa halip, siya'y nanahimik, nagdasal at nagpatawad. Lucas 23 verse 34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo hindi upang maging mandirigma ng galit, kundi maging sugo ng pag-ibig, kapayapaan at pagpapakumbaba. Hindi mo kailangan gumanti para ipagtanggol ang dangal mo. Hindi mo kailangang manlait para manalo. Hindi mo kailangang sumuntok para mapatunayan ang iyong halaga. Sapat na ang ating Panginoon Diyos bilang iyong tagapagtanggol. Kaya ito ang refleksyon, kaibigan. Sa mga pagkakataong iniinsulto o hinahamon ka, paano ka tumutugon? May mga tao ba sa buhay mo na mahirap mahalin? Ipagdarasal mo ba sila? Paano mo pinapakita ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo kahit sa harap ng galit at galit? Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa suntok, kaibigan, kundi sa pagpapatawad. At ang tunay na lakas ay hindi sigaw o yabang, kundi tahimik na pag-ibig tulad ng ating Panginoon Jesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna po, Panginoon, ng lumalalang issue patungkol kay Mayor Baste at gayon din kay General Torre, amin po nasisilayan ang paghuhumaling sa paglalaban na ito. Ngunit tulungan niyo po kaming isaalang-alang na hindi po ito ayon sa inyo pong kagustuhan. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng puso ng mapagpatawad, maintindihan na ang aming pong mundong kinagagalawan ay mundo, Panginoon, ng kaguluhan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ipasakop ang aming buong puso sa inyo lamang. At niyo rin pong gabayan si Mayor Baste, gayon din po, Panginoon, si General Torre, na nawa, Panginoon, ay maging maayos sila. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong kabutihan sa amin. At patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus.